Ang pagpapatuloy. Nagpapatuloy ang komosyon sa pagitan ng grupo ng ating bida at grupo ng mga nagugutom na minor group. Sa protesta ng mga ito, sinasabi nila na hayaan daw ni Dokja si Inho ang mamigay ng mga pagkain. Kunin na din daw niya ang nararapat sa kanya na katulad sa iba. Ang iba naman ay sinasabing wag daw lumunin lahat ng ating bida ang mga pagkain. Naisip naman ni Singkit. Sa oras daw na iyon ay kailangan ni Dokja na magdesisyon na. Dahil ang pag-impluwensya daw niya sa mga taong naruroon ay napakadali lamang para sa kanya. Ngayon, nakikita na ba daw ng ating bida na kailangan niyang gawin ang sinasabi niya para mabuhay doon? Ang patanong na sabi nito sa kanyang isip. Pagkatapos noon ay pinatigil nito ang mga taong nagpo-protesta. Tinabi nito na huminahon na daw ang lahat parang meron daw hindi pagkakaintindihan doon. Si Dokja daw ay pumayag na sa pagsalin nito sa kanilang grupo. Kahit wala namang sinasabi ang ating bida. Kukunin na daw nila ang mga pagkain na hawak ni Dokja at ipapamahagi kagaya ng nakasanayan nilang gawin. Dagdag pa nito na nangako din daw si Dokja na makikikooperasyon na sa kanila. Pangiti-ngiti nga ito habang sinasabi pa sa sarili na wala na daw choice si Dokja kundi sumabay sa takbo ng pangyayari. At nang buong akala nga ni Singkit na nahuli na nito ang ating bida ay biglang may malakas na narinig ito na sinasabing tumigil ang lahat. Sa malakas na sigaw na iyon ay natigilan din naman ang mga taong nagpo-protesta sa harapan ni Kim Dokja. Kasunod ng katahimikang iyon ang pag-anunsyo nito na syempre naman daw ay ipapamahagi niya ang mga pagkain. Nang marinig iyon ni Inho na Singkit ay naghanda ito na lapitan na si Dokja habang may ngiting aso para i-comfort ito. Dahil sa paniniwalang gumana ang kanyang inilatag na strategy. Ngunit napadilat na naman nga ito ng sagad sa gulat. At parang umurong ang mga kamay nito nang marinig ang kasunod na sinabi ni Dokja. Tinabi kasi ng ating bida na ipapamahagi daw niya ang mga pagkain ngunit hindi iyon libre. Nagtanong naman ang mga nagpo-protestang tao kung ano ba daw ang ibig nitang sabihin na hindi libre. Ibebenta daw ba niya ang mga pagkain, ang dagdag pang tanong ng mga ito. Ang mga nanunood namang mga constellations ay nasabi sa mensaheng kuminang-kinang daw ang mga mata nito sa pagkatuwa sa mga nangyayari. Habang si Constellation secretive plotter naman daw ay bahagyang napatawa. Bumalik naman ang eksena kay Dokja na sumang-ayon sa mga tao sa tanong kung ibebenta niya ang mga pagkain. Takadahilanang hindi naman daw siya charity worker. At higit sa lahat, wala daw itong tiwala sa mga taong katulad ni Inho Chong da Singkit. Pinagpawisan naman ng malamig itong si Singkit sa mga narinig habang tinatanong ng tao na kung ganun nga daw ay magkano nito iyon binibenta. Okay lang ba daw kung pera ang ibayad, ang mga tanong ng mga tao. Di naman na nagpaligoy-ligay pa si Dokja at sinabi na agad na hindi. Ang tatanggapin lamang daw niyang bayad ay coins at wala ng iba. At doon na nga tinigilan ng mga nagpo-protestang tao sina Dokja. Makikita naman dito na nag-uusap-usap ang mga tao hinggil sa sinabi ng ating bida. Kasunod ang pagsabi ng isa sa mga kaibigan nito. Tinanong nito kay Dokja kung magandang idea ba daw iyong sinabi niya. Dagdag pang tanong nito na kung ang 50 coins ba daw kada isang pirasong pagkain ay napakamahal na. Di naman na iyon nasagot ng ating bida sa kadahilan ng 10 coins lamang pala niya itong ibebenta. Kasunod noon ang pagsabi nito sa mga kaibigan niya na simula daw ngayon ay sisingilan na niya ang mga ito ng 10 coins per item. Medyo nagulat naman ang mga ito dahil pati sila ay nadamay. Pagkasabing iyon ng ganun ni Dokja ay lumabas ang mensahe na may mga constellations daw ang gamaan ang loob dahil hindi siya tanga at nagbigay ng 100 coins. Sa kabilang side naman ay may nagsalita at sinasabing tama lamang daw iyon at sinabi pang magbabayad daw siya agad-agad. Nilingon naman agad iyon ni Dokja at nakitang ang nagsalita ay ang babaeng kanyang tinulungan na nakaupo sa malapit sa kanila. Pagkalingon ni Dokja ay nakita niya ang magandang mukha nito na nasabi pang ayaw daw niya ng libreng pagkain. Pagkasabi niyang ganun ay agad itong tumayo at hiningi ang kamay ni Dokja para magpakilala sa nagligtas sa kanya. Siya daw si Huewonjong at salamat daw sa pagligtas nito sa kanya kanina. Agad namang tumugon si Dokja na sinabing wala daw iyon. Pagkatapos noon ay nagulat si Dokja sa bigla nitong pagkompronte kina Sangao at Yeonsong. Tinabi niya sa dalawang iyon na tama na daw ang pagtatampo-tampo dahil hindi daw iyon ang oras para gawin iyon. Dahil binuwis daw ni Dokja ang kanyang buhay para makuha lamang ang mga pagkaing iyon. Dagdag pa nito na wag daw nilang sabihin sa kanya na binabalak nilang hingiin na lamang ang mga iyon. Maging parang linte katulad ng mga taong naruroon. Medyo tinamaan naman sa mga narinig ang dalawa na hindi makatingin sa mukha ni Huewon. At tinanong na nga ni Dokja na kung ganun alam na ba daw nila kung paano makipagpalitan gamit ang coins. Sumagot naman si Sangga ng oo, natutunan daw niya ito noong nakaraang araw.
Ipagdikit lamang daw nila ang kanilang mga daliri at proseso sa isip kung anong gagawin. At sa gagawin nila ay isipin lamang kung ilang coins ang ibabayad. Nang si Hilyong na nga ang nagbabayad ay nagtaka si Dokja dahil 10 coins lamang ang hinihingi nito pero 20 coins ang kanyang binigay. Tinabi naman ni Hilyong na ang 10 coins daw doon ay para sa chocolate noong umaga. Kinonsensya naman ni Dokja ang mga tao na nanunood sa ginagawa nila sa pagsabi pa ni Huewon. Nasa hula daw niya na parang mas okay pa daw ang batang si Hilyong kesa sa mga walang hiyang matatanda. Nakahanga-hanga namang ginawang iyon ni Hilyong ay may lumabas na mensahe na may mga constellations daw na nagka-interest sa incarnation na si Hilyong Lee. Kasunod noon ang dagdag pang sabi ni Huewon na sa totoo daw ay ang mga tao sa major group talaga ang sumasarili sa mga pagkain doon. Lahat daw ng tao doon ay pinapakain at pinapalaki pagkatapos ay pinipilit maghanap ng pagkain. At inihalin tulad pa nga niya ito sa isang baka na pagkatapos gatasan ay papabayaan na lamang itong mamatay pag wala ng pakinabang. Katulad daw niya noong umaga. Napansin naman ni Dokja na wala man lang reaksyon ang mga tao sa narinig sa kabila ng katotohanang sinabi ni Huewon laban sa major group. Sumang-ayon naman agad ni Yeonsong at yun daw ang dahilan kaya masasabing napakaganda ng ginawa niya. Pero naiisip ba daw niya na dapat binente niya din ang mga pagkain sa iba ng 10 coins gaya ng pagbenta niya sa kanila? Alam daw niya na binigyan sila ng discount ni Dokja pero hindi daw niya naiisip na bibili din ang iba ng item sa presyong masasabing hindi friendly. Tumagot naman si Dokja na mag-antay na lamang daw sila para kanilang malaman. Nakasagsagan ng gabi, nakatulog na sa isang tabi sina Huewon, Sangao at si Hilyong na nakaunan pa sa mga hita nito. Habang inaayos ni Dokja ang mga pagkain. Tinabi ni Yeonsong Lee kay Dokja na bakit daw ayaw muna nitong matulog o kaya kahit umiglip man lang at siya daw ang bawalang magbantay sa mga pagkain. Tumanggi naman si Dokja dahil meron daw itong mga bagay na dapat pag-ingatan. Nakasagsagan naman ng pag-uusap ng dalawang magkaibigang ito at habang natutulog ang karamihang tao sa station. May tumawag ng pansin ng magkaibigang ito. Ilang oras pa ang lumipas ay sumapit na ang umaga. Paggising ni Huewon ay nagulat ito sa pagkamangha sa kanyang nakita. Habang pinapagpag ang pinaglagyan ng mga pagkain sa pag-asang may malaglag na kahit isang piraso mula dito. Namamangha pa rin ito sa pagkainis habang sinasabi kina Sangao at Hilyong na binente daw nila lahat. Nagbibiro ba daw ang dalawang loko-loko na iyon? Habang nagwawala nga si Huewon ay napapanood naman ito ni Dokja na nasabi pa sa isip na hindi daw pala mahina at mahinhin ito tulad ng akala niya. Pero kaya naubos naman daw ang mga pagkain ay dahil hindi lamang ang minor group ang bumili ng buong gabi. At habang sinasabi nga iyon ni Dokja ay may isang lalaki na palabas ng isang tent. Nang makalabas na ito ay agad itong nag-anunsyo na kung maaari ba daw na makinig muna sa kanya ang lahat. Lumingon naman sa nagsalita ang mga taong nakarinig at nakita nila itong si Singkit na umaastang leader ng underground station. Nang makalingon na ang mga tao ay agad sinabi ni Singkit na simula daw sa araw na iyon ay lilimitahan na nila ang pamimigay ng pagkain. Gagawin na lamang daw nilang itong 3 perasong biscuits kada tao. Narinig namang iyon ng mga tao na parang ayaw sa mungkahing iyon ni Singkit. Dahil paano daw sila mabubuhay sa ganon kaunting pagkain. Sa pagrereklamo pa ng iba ay nasabi pang bakit daw ganon ang search party daw ay nakakakuha ng maraming pagkain para hindi sila tipirin ng ganoon. Dagdag pa nito ay kala ba daw ng mga major group ay hindi nila alam iyon. Sumang-ayon naman doon si Singkit na nasabing tama daw iyon. At palagi daw silang welcome para sumali sa search party kung gusto nila ng mas maraming pagkain. Pero ang mga sumasali daw sa search party na kabilang sa minor group ay nahihirapan ng makabalik. At ang miyembro lang ng Choldugang na nasa search party ang nakakabalik ng buhay. Dagdag pa nito na ang pag-alok daw sa kanila na sumali sa search party ay parang pag-alok sa kanila para mamatay. Ang sabi ng isang miyembro mula sa minor group. Habang patawa-tawa na lang sa nangyayari itong si Mr. Han at itong si In Ho Chang ay sumagot itong si Singkit. Na kung ganoon daw pala bakit hindi na lang daw kaya siya ang maghanap ng pagkain ng mag-isa. Natameme naman sa narinig ang lalaking nagrereklamo at naitikom na lang nito ang kanyang mga kamao sa gigil. Hindi naman na iyon pinahaba pa ni Singkit at sinabing meron pa daw isang paraan para magkaroon sila ng maraming pagkain. Kahit daw hindi sila sumali sa search party. Dagdag pa nito na ayaw daw sana niya iyong gawin pero nang dahil daw kay Dokja na nagturo sa kanya ng kapaki-pakinabang na aral ng isang araw ay natutunan niya ang ganong bagay. Habang sinasabi niya ito ay tinuturo niya si Dokja na napasabi naman sa isip na talaga lang daw ba. Dagdag pa nito na ang major group nga daw ang bumili ng lagpas kalahati ng mga pagkain na kanyang nakuha. At binayaran naman daw agad nila ito ng walang labis at kulang.
Habang nakatingin pa nga itong si Singkit kay Dokja ay nasasabi nito sa sarili na. Ginawa daw niyang pagtanggi sa offer niya ay para lamang daw itong naghukay ng sarili niyang libingan at talagang magsisisi daw ito. Kasunod noon ang paglatag na naman nito sa kasunod niyang plano sa pagsabi sa mga tao ng malakas na. Tama daw si Dokja. Paano nga naman daw naging libre ang lahat dito sa mundo? Sa mundo daw nila ay kailangan nilang patunayan ang kanilang halaga kung gusto nilang makakain. Ipapalit daw nila ang lahat ng kanilang pagkain sa kahit anong gusto nilang ipalit na masasabi nilang mahalaga. Dagdag pa nga nito na sa ganun daw talaga tumatakbo ang mundo. Salamat pa nga daw kay Dokja sa pagturo sa kanila ng napakahalagang aral na iyon. Habang sinasabi nga niya ang mga katagang iyon na parang nagmukha na itong pari ay ina-activate pala nito ang kanyang skill na insight na nasa pangalawang antas na. Naglakihan naman habang namumula ang mga mata ng mga taong naapektuhan ng insight skill. Kasunod noon ang pagbaling ng mga ito ng tingin kay Dokja na nasabi pang ang lahat daw na nangyayari sa kanila ay dahil sa kanya. Si Dokja naman ay naliwanagan na kung bakit bigla na lamang nagiging parang tanga na asong ulol ang mga tao doon. May insight skill daw pala ang Singkit na iyon. Pagkatapos noon ay sinabi ni Huiwon kay Dokja na ang major group daw ay pinagdadamot na naman ang mga pagkain. Kinumpirma pa nito kay Dokja na ginawa ni Dokja ang pagbebenta ng pagkain para mapahina ng konti ang lakas ng major group. Tumagot naman si Dokja na tama daw iyon dahil gusto niya na tumayo ang mga tao doon sa sarili nilang mga paa. Kasunod noon ang pagsabi nito sa isip na ang insight skill daw ni Singkit ay nakakamangha. Kung gano'n naman daw pala ay bakit ito nagbenta sa mga taga-major group? Wala daw tuloy nagbago, ang sabi pa ni Huiwon kay Dokja. Tinagot naman ito ni Dokja na sa nagyaring iyon daw ay nagkaroon naman siya ng maraming coins. Na nasabi sa isip na kumita daw siya ng eksaktong 1,450 coins. Hindi naman makapaniwala si Huiwon sa sinagot sa kanyang iyon ni Dokja. At dahil sa hindi kapani-paniwalang ginawa ni Dokja ay nasabi pa ni Huiwon kung ano ba daw ang plano nito at nagawa niya iyon. Tinanong din nito si Sangao kung mapagkakatiwalaan daw ba talaga nila si Dokja. Tumagot naman ng mahinahon si Sangao habang nakangiti at sinasabi na nagtitiwala daw siya dito. Kasunod noon ang pagtanong naman nito kay Dokja kung nagtabi naman daw ba ito ng pagkain para sa sarili niya. Habang unti-unti nang natatakot itong si Dokja kay Huiwon na parang nanay kung umasta. Ay agad ito na tumugon sa tanong sa kanya at sinabing hindi dahil binente daw niya ang lahat ng pagkain. Napahiyaw naman si Huiwon habang nanginginig na sa gigil sa sinabi ni Dokja habang sinasabi sa nakangiting si Sangao na sigurado ba daw talaga ito na pwede nilang pagkatiwalaan ang ating bida. Ang nakikinig namang bata na si Hilyong ay parang narinig ang sinabi ni Dokja. Nawala itong naitabing pagkain kaya inalok nito si Dokja ng isang chocolate stick na kinakain nito. Napansin naman agad iyon ni Dokja at tiningnan ng bata. Hindi niya iyon tinanggap bagkus ay hinimas na lamang ang ulo ng bata para magpasalamat sa ginawa nitong kabaitan. Tinabi pa niya dito na okay lamang siya at sa kanya na lamang iyon. Habang nag-uusap nga ang mga ito tungkol sa pagkain at sa pagkakita niya kay Hilyong na kinakain ang biscuits na binili nito. Natanong nito sa mga kasama niya na kung naalala ba daw nila ang mga pagkain na binili nila sa kanya ng nakaraang araw. Dahil madiin daw niyang nire-recommende na kainin na daw nila lahat iyon hanggang sa maubos bago matapos ang kasalukuyang araw. Sa kabilang dako naman ay nagpapatuloy ang kumosyon tungkol sa pagbebenta ng pagkain sa panig ng major group at minor group. Tinasabi dito ng isa sa minor group na 200 coins ba daw talaga kada isa dahil wala daw silang ganong kalaking coins. Tinagot naman agad iyon ng taga-major group na kung ganon daw ay umalis na ang mga ito. Pagkatapos noon ay bumalik ang panel kay Dokja na bumaba na ng riles at tinanaw ang hangganan nito. Mga ilang segundo pa ay may nagsalita na ang sabi. Ang lahat daw na nagtungo sa lugar na kanyang inaaninag ay namatay, gangster man daw ito o hindi. Nilinggan naman iyon ni Dokja at nakitang si Huiwon pala ito. Tinanong pa ni Huiwon na wag niya daw sabihin na iniisip niyang pumunta doon. Si Dokja naman ay nakikinig lamang sa sinasabi nito. Nang wala itong nakuhang sagot kay Dokja ay nagtanong ulit ito kung nakapagpasalamat na daw ba siya sa pagligtas ng ating bida sa kanya noong isang araw. Tinagot naman iyon ni Dokja na sa tingin daw niya ay nakapagpasalamat na siya. At dahil hindi nga niya masyadong maalala ay nagpasalamat ulit ito para daw sigurado. Nang paakyat na si Dokja ay tumayo na din si Huiwon dahil sa lapit ng mukha nila sa isa't isa. Pagkatayo ni Huiwon ay nakita nito ang isang payat na lalaki. Tinabi nito kay Dokja kung nakikita ba daw niya ang lalaking hirap maglakad. Dahil yung tao daw na iyon ay ang sumubok na gahasain siya. Tiningnan naman ni Dokja ang tinutukoy ni Huiwon at nasabi sa isip na yun daw ang taong ginulpi niya noong isang araw.
Tinabi pa ni Huiwon na wag daw gagalawin ni Dokja iyon dahil sa kanya lamang daw ang lalaking iyon. Nabigla naman si Dokja sa narinig kaya nilingon nito si Huiwon. Pagkakita niya sa babae ay tumambad sa kanya ang mukha ni Huiwon na galit at parang gusto na talagang manakit sa galit nito sa payat na lalaki. Taisip ni Dokja, dapat daw ay mamamatay itong babae kung hindi dahil sa kanya. Nasabi pa nga niya dito na ang klase daw ni Huiwon ay ang klase na magugustuhan ng mga constellations. At napaisip na nga si Dokja kung meron daw character profile itong babae. Pagkasabi ni Dokja noon ay ginamit agad nito ang kanyang skill para makita ang character profile ng isang individual. At tumambad sa kanya ang gusto niyang makita. Character profile. Ito ay si Huiwon Jong edad 27. Wala itong supporting constellation pero may 3 daw na constellations ang nagkaka-interest dito. Meron itong personal attribute na crouching figure na isang common. Ang personal skill naman nito ay tinatawag na Demon Slaying at Kendo na parehas nasa ika-isang antas. Wala pa itong stigma at ang overall stats nito ay Stamina level 4, Strength level 4, Agility level 7 at may mana na nasa ika-4 na antas. Bilang isang crouching figure, wala itong limit na potential at sa impormasyon naman sa kanyang attribute ay wala pa dahil hindi pa ito nagigising. Habang pinapanood ni Huiwon at Dokja ang mga lalaki sa major group, hindi ka paniwala nitong nakita ay nasabi ni Huiwon kay Dokja kung nakikita ba daw niya iyon. Dahil kinukuha daw nila ang batang babae at matandang babae. Nang tangka na sanang takbuhin ni Huiwon para saklolohan ang dalawang babae ay pinigilan siya ni Dokja. Tinabi ni Dokja na sandali daw at tinanong kung anong binabalak nitong gawin. Tinabi naman agad ni Huiwon na ano pa nga ba di pipigilan sila dahil kung sasali daw ang mga iyon sa search party ay hindi na daw ang mga iyon makakabalik pa ng buhay. Pero sigurado daw na mamamatay din ang mga iyon sa gutom pag nanatili sila doon. Ang sabi ni Dokja na nagpatigil kay Huiwon. Taisip ni Dokja, ang personal attribute daw ni Huiwon ay crouching figure. Parang wala naman daw special sa pangalan nito pero sa TWSA daw na nangyayari sa mundo nila. Ito daw ay isang rare at super evolutionary attribute. Tinanong ni Huiwon si Dokja kung papanoorin na lamang daw ba niya iyon. Diretsahan naman sinagot ni Dokja ang dalaga na oo kahit ngayon lamang daw. At dahil sa nauubusan na ito ng oras para mailigtas ang dalawang babae ay galit na tumingin ito kay Dokja habang tinatanong kung ano ba daw ang ibig sabihin ng sinabi niyang iyon. Taisip ni Dokja, ang crouching figure daw ay isang common attribute pero may potential na mag-evolve sa pagiging rare o kaya naman daw ay isang legendary attribute base sa kanyang experience. Dagdag pa nito na ito daw ay may kikaya ng maging isang berserk butcher na mabibilang sa top 100 incarnation sa TWSA. Sa pagpapaliwanag ni Dokja kay Huiwon ay sinabi nito na ang pagpigil daw sa mga iyon ay walang saysay. Dahil kahit daw magawa nilang mapigilan iyon ay parehas lang ang mangyayari sa kanila at paulit-ulit lamang daw iyon mangyayari dahil sa kakulangan sa pagkain. Habang nagpapaliwanag si Dokja ay nasasabi nito sa isip na kala daw niya ay extra lang ang babaeng kausap. Pero ngayon daw ay parang naiisip na niya na gawin itong isang kompanyon. Pero may isa daw siyang inaalala. Yun daw ay ang pagkakaroon niya ng demon slaying skill kasama ng crouching figure attribute. Dagdag pa ni Dokja na pwede daw mauwi ang babaeng kausap sa pagiging isang mamamatay tao na walang pinipili. At nang parang hindi pa nga maliwanagan itong si Huiwon ay tinawag na ito ni Dokja sa kanyang pangalan at sinabing ang punot dulo daw ng problema doon ay ang kakulangan sa pagkain. Sumangayon naman doon si Huiwon. At sinabi pa ni Huiwon ng patanong na kung ganun nga daw ay bakit hindi nila alisin ang ugat ng problema. Tahuling sinabi namang iyon ni Huiwon ay parang hindi na ito pinakinggan ni Dokja dahil nakatingin ito sa kanyang phone. Taisip ni Dokja, dapat daw ay naruroon na ang isang individual sa mga minutong iyon. At may lumabas na parang kuryenteng liwanag na hindi naman ikinagulat ni Dokja dahil iyon pala ang inaantay nito. Isang dokebi ang nagtatangkang lumabas mula sa napakalakas na liwanag na ikinabigla ng lahat na naruroon. Habang pinakitang natatakot na din ang mga tropa ng ating bida ay nagsalita na ang dokebi. Pinati nito ang mga tao sa pagsabi ng hello. At agad na tinanong kung ano daw ang pinagkakaabalahan nila, naboboring na daw ba sila ng sobra. Sabi pa nito na ang dokebi daw na in charge sa channel na kilaroroonan niya ay kasalukuyang dinidisiplina. Kaya daw siya muna ang naruroon pagsamantala para magbigay ng senaryo. Narinig naman ni Dokja ay nagtaka ito kung ano ang nangyari. Hindi nga yun si Biyong dahil kulay itim ito at ang sungay ay baliko. At kasunod nga ng pagpikite ng nakakagagong mukha ng dokebi na ito ay sinabi nitong bakit daw parang napakapayapa ng mga tao doon. Ano daw ba ang pinaggagagawa ni Biyong sa kasalukuyang senaryo?
At sa pag-snap nga ng mga maliliit na daliri nito ay lumabas ang mga notifications na nagkaroon daw ng karagdagang penalty sa senaryo. Ang mga pagkain daw ay hindi na pwedeng itago at ang lahat ng mga ito ay tatanggalin. At kasunod noon ang sabay-sabay na pagliparan ng mga pagkain paitaas. Nasabi na lang ng mga tao na kung ano ba daw ang nangyayari sa mga pagkain. Nang makita ng adik na Dokkaebi ang mga nakakaawang itsura ng mga tao ay natawa ito. Nasabi pa nito na dapat daw ay magsikap pa ng husto ang mga ito para magawa ang senaryo. At bago nga ito naglaho kasama ng mga pagkain ay tinawag pa ng adik na Dokkaebing ito na mga walang halaga daw ang mga tao. At bago pa nga ito tuluyang makaalis ay sinabi nito simula na daw nila ang party. Sa pagkawala nga ng mga pagkain ng ganon-ganon lang ay nanlumo ang mga tao sa station na napakapit pa ng ulo ang isa na parang masisiraan na ito ng bait. Si Inho na singkit naman ay natulala na lang sa saglitang nasaksihan. Kasunod noon ang paglabasan ng notification tungkol sa senaryo. Sa nakita naman ay napangiti si Dokja habang sinasabing iyon daw ay katulad talaga ng TWSA. Ang senaryo nga ay walang malinaw na impormasyon. Ang kategorya nito ay survival fee. 100 coins ang kakaltasan sa kanila araw-araw pagsapit ng hiteng gabi bilang survival fee. Mamamatay ang isang tao kapag kulang ang binayad nito. At ito ay araw-araw mangyayari hanggang sa maklear ang second main scenario. Kasunod din noon ang mensaheng nasa loob daw sila ng second main scenario area at hanapin daw nila ang lugar na mismong paggaganapan nito. At doon na po muna nagtatapos ang ating series. Maraming salamat po sa inyong panunood at sana po ay abangan nyo ang susunod nating episode. Shoutout po sa mga lodi kong tunay na ito, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, mabuhay po kayong lahat.